Pagdating dito sa Barangay Ginebra, mukhang hindi pa tapos sa pakikipag-trade itong koponan ni Coach Tim Cone. Dahil sa pagdating dito ni RJ Abarientos at itong si Stephen Holt, medyo lumalim o lumawak yung kanilang guard rotation at baka kailangan mag-unload nila. Kasi kung titignan natin ngayon, ang magiging rotation dyan ay itong si Stephen Holt dito sa point guard kasama si RJ Abarientos. Pagkatapos dito sa shooting guard, ang gagamitin itong si Scottie Thompson at si Maverick Halmisi. Yan ang magiging rotation. Si Scottie usually small forward, pero dahil maglalaro na si Jeremiah Gray, si Maya na ang maglalaro sa posisyon na yon. Pero nandiyan pa kasi itong si Nards Pinto at itong si Bon Pesumal. So sa tingin ko mukhang magkakaroon talaga ng overloading dito sa guard position ng Ginebra, kaya hindi na ako magugulat kung itong si Bon Pesumal ay i-trade na rin. Tandaan natin, dito sa Governor's Cup may import. So obviously, yung small forward ng Ginebra, si Justin Brownlee, mag-ookupa sa minuto dyan. Kaya lalong sisikip yung position dito sa shooting guard ng Barangay Ginebra. Kaya asahan natin na baka itong si Bon Pesumal yan ang susunod na i-trade ng Barangay Ginebra. Matagal na napapabalita ito si Pesumal katulad ni Onmubere. At nakita na natin na si Onmubere na trade, so malamang ito si Pesumal. Siya ang susunod na bibitawan ng Barangay Ginebra. Hindi pa maliwanag dito kung sino ang kukunin ng Ginebra na kapalit dito si Bon Pesumal. Pero sa tingin ko isa pang big man. Sa ngayon kasi ang rotation ng Ginebra sa big man, si Japet Aguilar at si Isaac Go sa center. At itong si Ben Adamos at Jamie Malonzo sa power forward. Yun nga lang, hindi maglalaro ngayong conference si Jamie dahil injured pa at medyo manipis. Itong si Ben Adamos at alam natin si Japet. Sa totoo lang, paretiro na yan. So mukhang kailangan ng isa pang big man ng Barangay Ginebra. So hindi na ako magugulat kung gagamitin nilang trade asset itong si Bon Pesumal. Ayon dito sa latest report na lumabas, mukhang magkakaroon nga ng trade itong San Miguel Beer at ang Northport Batang Pier. Pero mukhang hindi pa masyadong maliwanag kung sino yung mga players na involved. Ang initial na tingin natin base dito sa mga reports ay baka itong si Jeron Teng at si Jericho Cruz ang masama sa trade kapalit nitong si William Navarro. So mukhang Jericho Cruz at Jeron Teng for William Navarro. Pero posible rin daw na baka lumaki yung trade at isama ito si Terence Romeo o baka si Marshall Lassiter. At ang idadagdag dito sa panig ng Northport ay itong si Arvin Tolentino. So posible na baka maging Tolentino at Navarro kapalit itong si Marshall Lassiter, si Terence Romeo, si Jericho Cruz at itong si Jeron Teng. So medyo malaki-laki itong trade na to kung sakasakaling matuloy. Patagal na nating nababanggit na ang San Miguel ay nangangailangan ng stretch 4. At pwedeng-pwede dyan ito si William Navarro dahil sa height nito. Plus meron nitong 3-point shooting. Malaking bagay sa tingin ko kung mawawala itong si Lassiter dahil alam natin, isa siya sa pinakamahusay na 3-point shooter sa PBA. So actually sa tingin ko hindi pa kakawala ng San Miguel ito si Lassiter. Mas malamang pa itong si Jeron Teng, si Terence Romeo at si Jericho Cruz. Mahusay na backup na guard ito si Jericho Cruz, kaya lang na-expose siya ng finals, nakita natin nahirapan talaga. So malamang ay trade na to. At kung ang kapalit naman si Arvin Tolentino, baka po pwede na yan. Tignan na natin kung ano mangyayari dito. Ang maliwanag, ang San Miguel mukhang hindi pa tapos dito sa pag-upgrade ng kanilang lineup. Meron ding mga balitang lumalabas na baka pati si Moana Tautuwa ay palitan na at subukang kunin ng San Miguel si Abu Tratter. Pero sa tingin ko magkakaproblema dyan dahil mas malaki ito si Tautuwa kaysa kay Tratter. At limited yung offensive skills nito si Tratter. Kaya sa tingin ko kung ite-trade nila si Tautuwa, hindi si Tratter ang kukunin. Pero ngayon mukhang nakafocus ang San Miguel dito kay William Navarro. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay humahanap ng mga trade partners para dito kay Calvin Abueva. Ang number 1 option dyan ay ang Converge Fiber Xers dahil ang Converge ngayon maraming big men at may mga naniniwala na yung mga big men nila ay nag-stock up ang Converge dahil gagamitin nila yan sa trade. Dahil alam nila ang mga PBA teams yan ang gustong makuha. At ang tinitignan ngayon ay itong si Calvin Abueva. Dahil sa ngayon mukhang determinado si Delta Pineda na makuha itong si Abueva dito sa kanyang lineup. May mga nagsasabi na hindi niya kinakailangan ng Converge pero mukhang gusto ni Pineda na magkaroon ng isang veteran presence dahil puro rookie nga naman yung kanyang mga players. So abangan na lang natin kung sino ang i-offer ng Magnolia para dito kay Abueva. Sa tingin ng karamihan baka Jeyo Ambohot o kaya sabihin na natin na itong si Pau Havillonar ang kunin ng Magnolia kapalit nitong si
Calvin Abueva. Pero yan ay hindi pa definite. Sa ngayon marami tayong nakikita rin na posibilidad na baka gumawa pa ng iba pang moves itong Converge Fiber Xers para madagdagan yung kanilang lineup. Tandaan natin, hindi pa magiging available kaagad-agad itong si Ben Phillips at itong si Justin Baltasar dahil may mga prior commitments pa sila. Pero pagdating yan dito sa lineup ng Converge, yan talaga lalakas na yung kanila lineup. So abangan na lang natin. Ang maliwanag dito, itong Converge Fiber Xers ay maganda ang posisyon ngayon dito long term sa PBA. Dahil nandiyan si Arana at si Baltasar plus yung mga big men nilang nakuha, isa na sila doon sa mga instant playoff contenders ngayon. Kaya tingnan natin kung ano ang gagawin ngayon itong Fiber Xers. At syempre, yan ang dahilan kung bakit nagpapalakas ang SMC. Ito si Calvin Abueva, mapupunta yan sa Converge, pipilitin nila talaga makuha. Ang pinag-uusapan na lamang ay kung sino ang ibibigay nitong Magnolia Chicken Templados. Pero from all indications, mukhang big man ang hihilingin. Ang Meralco Bulls ngayon ay medyo tahimik pagdating dito sa PBA off-season kumpara dito sa SMC na mayat-maya ang dami ng mga trades na ginawa. Understandable naman yan dahil syempre ang Meralco kagagaling lamang sa kampyonato at ayaw nilang galawin yung kanilang kuponan dahil syempre maganda na chemistry. Pero sa tingin ng mga insiders ay gagawa pa rin ng move si Coach Nenad Vucinic para magdagdag ng mga additional na big men dahil lumalaki na yung mga PBA teams ngayon. Nakita natin yan ang target mostly ng Ginebra at pati na ng Magnolia. So tignan natin kung anong gagawin ngayon nitong Meralco. Sa tingin ko kukuha ng big man yan at dahil karamihan ng big men nakuha nitong Rain or Shine at Converge, malamang dyan sila titingin. Sa tingin ko rin itong Meralco Bulls ay hahanap ng isa pang point guard na pwedeng magamit. Hindi na ako magtataka kung itong si Aaron Black trade na yan. Dahil mukhang okay na itong rotation ni Karam at Banquero pero kukuha pa yan ng isa pa. At baka itong si Black maging trade asset na lang nila. Dahil parang naging okay na performance ng Meralco ngayon. As it is, syempre Meralco, balancing act ang kailangan dito dahil alam natin, gusto ng Meralco magpalakas ng lineup nila para masabayan itong SMC at Converge, pati na Rain or Shine. Pero, pag nagdagdag ka naman ng masyadong maraming players, baka maiba yung chemistry ng team. Dahil syempre, kagagaling nyo na sa kampyonato as much as possible, ayaw mo magpalit ng pyesa dahil maganda na takbo. Yan ang dahilan kung ba't medyo tahimik ngayon ng Meralco dahil ayaw nilang galawin yung kanilang rotation. So, tignan natin yung mga susunod na araw. Ang opening ng PBA sa August 19 pa, so asahan natin na baka medyo magtatagal pa bago gumawa ng moves ng Meralco dahil marami pa naman silang oras. Siyempre, titingin na rin yan kung sino mga import na kukunin. Kaya sa ngayon, maasahan natin na itong Meralco Bots ay hindi yan siyempre papahuli pagdating dito sa player movement. Basta iyan ay makatutulong dito sa kanilang core lineup ngayon. Shoutout kay Joseph Pineda. Pinabati din natin si Renren, Junjun, Linlin, Marcia at Renato Dineros, Jonel Alagon at Celino Valles family, Eduardo Monsales, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael T., si Katsakino Dukusin, Malyari Macariñas, si Romeo Conchada, Jonald Malyari, Anthony Alon family, Ireneo Salangsang, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jason Mendoza, si Enju, si Dexter Domer, pati na rin itong iba nating mga taga-subaybay katulad ni Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Carl Alarcos at iba pa.